Nagsimula ang pelikula sa mag-asawang sila Nick at Maggie na naglalambingan at makikita kung gaano nila kamahal ang isa't isa. Hanggang sa bigla na lang nakaramdam ng di maganda si Maggie kaya naman dinala agad ito ni Nick sa hospital. Matapos ang ilang oras ng laboratory test at check-up ni Maggie ay sinabihan si Nick ng doktor na kailangan ng maoperahan si Maggie sa madaling panahon at kung hindi ay mamamatay ito. At nang marinig ito ni Nick ay labis itong nabahalo ngunit kailangan niyang maging matatag para sa kanyang dalawang anak. At dahil sa nakakonfine si Maggie ay kailangan niyang pagsabayin ang kanyang trabaho at dalawa nitong anak. Kaya naman lubhang nahirapan si Nick sa kanyang mga gawain. Kinabukasan ay pumunta sila sa isang mall at nagpunta sa isang highly robotic expo upang makatulong sa kanyang pang-araw-araw na gawain. At pinakita ng isang salesman ang mga iba't ibang klaseng AI robot na dinisenyo upang makatulong sa mga tao sa kanilang mga gawain sa bahay. Kaya naman namangha ang anak ni Nick na si Ayla at sinabihan ang kanyang ama na para talagang mga totoo na tao ang inaalok ng salesman. At inexplain rin ito kay Nick ang kakayahan ng mga AI robot na ito tulad ng paglilinis, pagluluto, paglalaba at iba pang kaya pang gawin ng mga totoong tao sa pang-araw-araw. Habang tinitingnan ni Nick ang robot ay napansin nito na nawawala si Ayla kaya naman agaran niya itong hinanap. At dahil sa lawak ng mall ay nahirapan siyang hanapin ang kanyang anak. Hanggang sa biglang lumitaw si Ayla at kasama nito ang isang homemade robot na babae. Kaya naman pinagmalaki ng salesman ang sexy na robot na yon ang kanilang latest at sophisticated na robot na pwede niyang maging katulong sa kanilang bahay. At dahil sa nagustuhan rin ni Ayla ang robot ay nang ulit ito kay Nick na bilhin ang robot upang makatulong nila sa pang-araw-araw. Pagkaumagahan makikita si Nick na hindi magkadang ugaga dahil sa dami nitong gawain habang kausap nito sa cellphone ang kanyang katrabaho at sabay rin nito na inihahanda ang almusal na para sa mga bata. At ilang sandali lang ay bigla nang dumating ang sexing robot maid upang matulungan na sila nito. At upang makapagsimula na ang sexing robot ni Nick ay kinuha nito ang schedule nilang magpapamilya at sinabihan nito si Nick na bilang amo ay mayroon siyang control sa lahat ng gusto niyang ipagawa sa kanya. Hanggang sa dumating na si Ayla at inaya na nito si Nick na ihatid na siya sa paaralan. Ngunit biglang nagsalita ang sexing robot at nagtanong ito kung ano ang kanyang pangalan. Kaya naman nagmungkahi si Ayla na tawagin na lang Alice ang robot nila at sabay nang umalis. At nang makita na ni Alice na umalis na sila ay nagumpisa na itong maglinis sa kanilang bahay at pagkagabihan ng makauwi na ang mag-ama ay pinagluto sila ni Alice ng isang banana fritter ngunit hindi ito nagustuhan ni Ayla dahil hindi ito kasing sarap ng luto ng kanyang ina. At nang sumapit ang hating gabi ay nagutom si Ayla kaya naman kinuha nito ang cookies na nasa itaas ngunit ilang saglit ay nawalan ito ng balanse. Kaya naman nang marinig ni Nick ang pagbagsak ng grapon at sigaw ng kanyang anak ay agaran na itong pumunta sa pinangyarihan. Ngunit pagdating ni Nick ay nakita niya na sinalo pala ni Alice si Ayla sa pagkakahulog sa kanilang kusina kaya naman nagpasalamat si Nick kay Alice at nakita nitong nasugatan ang sexy niyang robot. Kaya naman agarang pinuntahan ni Nick ang kanyang sexing robot sa loob ng kwarto upang tingnan kung okay pa ba ito. Ngunit sinabihan siya ni Alice na huwag siyang mag-alala dahil magaling na ang natamo nitong mga sugat. Sa sumunod na araw binisita ng mag-ama ang kanilang ina sa hospital kasama ang kanilang sexing robot na si Alice at upang magkaroon ng pribadong oras ang mag-asawa ay nilabas muna ni Alice ang mga bata. At sa sumunod na araw habang nasa trabaho si Nick ay makikita na nagtatalo sila ng kanyang boss dahil sa kagustuhan nitong tanggalin ang mga construction workers nito at palitan ng mga robot na labis namang tinutulan ni Nick. At dahil sa naaawa si Nick sa kanyang mga kasama sa trabaho ay sinabi rin niya sa kanyang boss na kung tatanggalin niya ang kanyang mga kasama ay dapat isama na rin siya ngunit hindi naman pumayag ang boss nito dahil isa itong foreman at kailangan siya ng kumpanya. Ngunit sinabihan siya ng kanyang boss na kung aalis siya ay mawawalan siya ng trabaho at mawawalan rin siya ng panggasto sa hospital ng asawa at dalawa nitong mga anak. Kaya naman labis na na-stressed si Nick at umuwi na lang sa kanilang bahay at tinuon nito ang kanyang sarili sa pag-aayos ng kanyang sasakyan habang nagpapatugtog ito ng pantropiko. At ilang saglit lang ay dumating si Alice at tinanong niya ang kanyang bad trip na amo kung ano ang problema nito. Kaya naman sinabi ni Nick ang patungkol sa kanyang trabaho sa kumpanya at sinabi rin nito ang kanyang tunay na saloobin na nahihirapan siyang tanggapin na hindi na niya makakasama ang kanyang mga naging kaibigan na construction workers dahil papalitan na sila ng mga robot. At nang marinig ito ni Alice ay ipinaliwanag nito ang mga benepisyo ng robot gaya ng pagsunod nito sa kanilang amo, paggawa ng mabibilis na gawain at higit sa lahat hindi nagpapalipas oras sa trabaho gaya ng mga tao. At nang bumalik na si Alice sa loob ay inalalayan niya si Ayla sa pagtutoothbrush nito kaya naman napatanong ang bata kay Alice kung nagpa-toothbrush ba ito kaya naman pinakita ni Alice ang isang UV light sa bunganga nito na labis namang kinahanga ng bata.
Lumipat naman ang eksena kay Nick na nanonood ng Batang Quiapo kaya naman sinamahan siya ni Alice at dito sinabi niya na fan siya ni Gregor. At dahil sa idol ni Nick si Tanggol ay reniset nito si Alice upang hindi na muna makapagsalita habang siya ay nanonood. Kinabukasan ay binisita ulit nila Nick ang kanyang asawa bago pa man ito maoperahan. Ngunit humiling si Maggie na gusto niyang kausapin si Alice ng mag-isa at dito sinabi ni Maggie na kung hindi siya makakaligtas sa operasyon ay siya na ang bahala sa kanyang mga anak at huwag nitong hahayaan na magpakalango sa alak ang asawa niya. Kinabukasan ng nakatakda ng operahan si Maggie ay naantala ito nang biglang bumagyo sa kanilang lugar kaya naman sinabi ng doktor na sa darating pang mga araw darating ang transplant ni Maggie. At nang malaman ito ng mag-asawa ay labis ang lungkot ng mga ito. Pagkagabihan ng makauwi na si Nick sa kanilang bahay ay binuhos na naman nito ang kanyang mga problema sa pag-aayos ng kanyang sasakyan habang ito ay nagiinom ng Tanduay Dark. Kaya naman pinuntahan siya ni Alice at pinahinto sa pag-inom dahil sa napag-usapan nila Maggie. Ngunit nang mahawakan ni Nick ang kamay ni Alice ay nagtaka ito dahil naramdaman nito ang pulso ni Alice kaya naman pinaramdam nito kay Nick ang artificial nitong puso at sinabi nito kay Nick na ito ang dahilan kung bakit sila nakakaramdam ng mga emosyon. Hanggang sa bigla nitong hinawakan ang uhod ni Nick at nang bibigay na sana si Nick ay bigla niyang nabitawan ang kanyang tanduay kaya naman agad na itong umalis. Kinabukasan pumunta ito sa kanyang pinagpetrabahoan at dito niya nakita ang pagkakaiba ng mga robot kaysa sa mga totoong tao na mas mabilis at may kalidad. At muli itong bumisita sa kanyang asawa upang ito ay kamustahin ngunit tila nalulungkot pa rin si Maggie dahil sa pagkaantala ng kanyang operasyon. Pagkagabihan ng makauwi na ito ay nakita na lang niya na natutulog na ang kanyang mga anak at habang tinitingnan nito ang larawan ng kanilang buong pamilya ay napansin nito na wala ang larawan ni Maggie. Kaya naman nang mapag-alaman niya na si Alice ang may kagagawan nito ay pinuntahan niya ito at sinabi nito kay Alice na ibalik ang mga larawan ni Maggie sa picture frame. Sa sumunod na araw habang nasa bar sila Nick kasama ang dati niyang mga kasamahan sa trabaho ay napag-usapan nila ang patungkol sa mga robot na pinalit sa kanila. Kaya naman kalaunan ay napagtripan nila ang kumpanya na dati nilang pinagtatrabahoan at pinuntahan nila ito. Ngunit nang nakarating na ang mga ito sa construction site ay pinigilan ni Nick si Monty sa mga balak nitong gagawin. Ngunit hindi nakinig si Monty kay Nick dahil sa kadahilanan na gusto nitong makaganti sa kumpanya. Hanggang sa nabuksan na nila ang loob ng construction site at dito ay may lumabas na isang robot papunta sa kanya. At dahil sa galit ni Monty sa mga robot ay sinira niya ito at nilabas ang kanyang mga saloobin. Lumipat ang eksena habang naliligo si Nick ay biglang dumating si Alice na labis namang kinagulat ni Nick at nagtanong ito kay Alice kung bakit niya suot ang night suit ni Maggie. Kaya naman inutusan ito ni Nick na haburin ang damit ni Maggie sa labas ngunit laking gulat ni Nick na sa harap niya mismo ito naghubad. Kaya naman wala nang magawa si Nick kundi mapapakshit pakwaw na lang siya. Sinubukan ni Nick na umiwas sa tukso ngunit minapula siya ni Alice sa pamamagitan ng pagtakip nito sa kanyang mga mata at paggaya nito ng boses ni Maggie. Kaya naman dito na ito natukso at nagbembangan. Kinabukasan ng magising si Nick ay napuno ito ng pagsisisi dahil sa nagawa nitong kasalanan kay Maggie. Kaya naman agad niyang pinuntahan si Alice at sinabi na hindi na dapat maulit ang mga ginawa nila kagabi at pinalahanan nito ang sexing robot na may asawa at anak siya. At nang pupunta na siya sa trabaho ay nakita niya na nalaman na ng boss ni Nick ang pangloloob nito sa construction site kaya naman agarang kinumpronte nito si Nick dahil ang passcode nito ang ginamit sa pangloloob. Ngunit tumanggi si Nick kaya naman binalaan siya ng boss na kung mapatunayan siya ang gumawa ng insidente ay mananagot ito. Maya't maya ay tumawag si Maggie dahil dumating na ang donor nito at nang mag-umpisa na ang operasyon kay Maggie ay labis ang pag-aalala ni Nick dahil mga AI robot ang nag-opera sa kanyang asawa. Sa kabutihang palad ay naging matagumpay naman ang operasyon ni Maggie at ilang linggo ang nakakalipas ay nakauwi na ito sa kanila matapos maoperahan sa puso. Nanimbalik ang saya at sigla sa kanilang bahay dahil sa pagbabalik nito at dahil sa pagkamis nito sa kanyang bunsong anak ay sinubukan niya itong kargahin ngunit agad itong kinuha ni Alice upang paliguan. Kaya naman namangha si Maggie sa kakayahan ng robot dahil sa kakayahan nitong alagaan ang kanilang mga anak na maayos. At nang nasa palaruan si Alice ay napansin ng mga kapwa niya robot helper ang kakaibang ugali ni Alice dahil wala itong preno sa pagsasalita. Dahil nai-reset siya ng kanyang amo ay nagagawa na niya na wag sundin ang mga tinatakdang patakaran ng kanyang amo at mas gusto niya ang ganong system settings dahil nagagawa niya ang gusto niyang gawin. Pagkagabihan habang nasa hapagkainan na ang buong pamilya ay narinig ni Alice kay Ayla na mas masarap ang luto ng kanyang ina kaysa sa luto ni Alice. Kaya naman tinanong ni Alice kay Maggie kung ano ang tamang recipe ng kanyang mga niluluto ngunit tumanggi si Maggie at sinabi na sekreto lang nila ang recipe at hindi pwedeng ipaalam sa iba.
At nang magpapahinga na si Maggie ay narinig nito na sumisigaw si Ayla kaya naman agad niya itong pinuntahan ngunit nadulas ito sa kanilang hagdanan. Kaya naman tinulungan siya ni Alice at kinarga patungo sa kanyang higaan. At nang makarating na si Nick sa kanila ay nalaman nito na nahulog sa hagdanan si Maggie kaya naman agaran niya itong pinuntahan. Upang mapaligaya ni Nick si Maggie ay sinurpresa niya ito sa mga ginawa niyang palamuti sa kanilang bakuran at gusto ni Nick na iparamdam kay Maggie ang kanyang wagas na pagmamahal. Habang nakasilip naman si Alice sa isang bintana at tila nagsimula na itong makaramdam ng pagkainggit at pagkaselos. At habang naglalaro ang mag-asawa ay sinadya ng robot na istorbuhin sila at sinabi kay Nick na nanaginip si Ayla at hinahanap siya nito. Lumipat ang eksena na pinuntahan ni Monty si Nick upang akusahan na siya ang nagsumbong sa mga pulis kaya naman dito na sila nagsimulang magtalo hanggang sa nauwi ang mga ito sa sabunutan. Ngunit nagawa ni Monty na mapatamba si Nick kaya naman binugbog niya ito. At ilang saglit lang ay dumating si Alice upang ipagtanggol si Nick at bago pa man makaalis si Monty ay binyantaan niya si Nick na kung makukulong siya ay idadamay niya ito at buong tauhan niya. Maya't maya pinuntahan ni Alice si Monty sa kanilang tirahan upang atakihin ito dahil gusto nitong mawala si Monty sa mundo upang mabawasan ang mga problema ni Nick. Ngunit pinigilan siya ng kapwa niya robot ngunit pati ito ay dinamay niya at dito na rin sinunod si Monty. Habang nasa bathtub si Maggie ay kinausap siya ni Alice at sinabi nito kay Maggie na nais niyang pasayahin si Nick kaya naman nagduda si Maggie na baka nagkaroon ng relasyon si Nick at ang kasambahay nila na robot habang ito ay nasa hospital. Kaya naman nag-init ang ulo ni Maggie at inutusan niya si Alice na pumunta sa grahe. At pagdating ni Nick ay kinausap siya ni Maggie at sinabi nito ang patungkol sa kanila ni Alice kaya naman nauwi ang mga ito sa pagtatalo. Habang nakikita ni Alice na nag-aaway ang mag-asawa ay kinuha ni Alice ang anak ni Nick na sanggol at inilagay ito sa bathtub. Ngunit nakita ito ni Ayla kaya naman agaran itong nagsumbong kay Nick at Maggie. At nang malaman ito ng dalawa ay agad na itong pumunta sa banyo upang kuhanin ang bunso nilang anak sa loob. Habang makikita naman si Alice na gusto nitong lunurin ang sanggol sa bathtub dahil sa matinding selos nito kay Maggie. Habang winawasak ni Nick ang pinto ay dumaan si Maggie sa kanilang bubungan at dumaan sa bintana upang iligtas ang kanilang anak. Ngunit nang makita ito ni Alice ay sinakal niya ito at sa kabutihang palad ay nagawa na ni Nick na masira ang pintuan kaya naman agaran nitong pinigilan si Alice at kinuha ang sanggol sa bathtub. At nang makita niyang sinasakal pa rin ni Alice ang kanyang asawa ay hinampes niya ito ng lampshade sa mukha. Kaya naman nasira ang mukha ni Alice at matapang na hinarap si Nick kaya naman nang makita ito ni Nick ay pinalo niya ito ngunit napigilan ito ni Alice at nahawakan ang bakal na pamalo niya. Kaya naman sinabihan ni Maggie si Nick na bitawan ang hawak nitong bakal at sabay na sinaksak ni Maggie ang saksakan sa power outlet. Kaya naman nagdulot ito ng short circuit na dumirekta naman sa buong katawan ng robot at dahil sa lakas ng kuryente ay agad na nasira ang sexing robot. Di nagtagal ay dumating ang ambulansya at isang lalaki na representative ng kumpanya na gumawa sa robot upang ayusin ang nangyaring insidente. At upang siguro ni Maggie ang kalagayan ng kanyang mga anak ay nagpadala sila sa hospital. At nang naipadala na si Alice sa kanilang service center ay inayos ng mga mekaniko ang nasira nitong parte sa kanya. Kaya naman inalam ng mga mekaniko kung ano ang posibleng dahilan kung bakit nasira ang program ng robot nila. Ngunit nang tingnan nila ang nilalaman ng artificial nitong utak sa kanilang program ay nagawa nitong mailagay ang nilalaman ng artificial niyang utak sa isa pang robot na kawangis niya. Kaya naman labis ang pagtataka ng mga mekaniko at agarang inalis nito ang memory module at tinanggal ang mga cable server. Ngunit makikita na huli na ang lahat dahil nagawa na niyang malipat ang nilalaman ng utak nito sa kawangis ni Alice na robot. Kaya naman pinatay nito ang lalaking mekaniko at sinunod nito ang babae. At nang natapos na sa krimen ang robot ay muli nitong binuhay ang orihinal na Alice kaya naman dalawa na silang pwedeng bembangin. At dahil sa mga problema ni Nick ay nag-inom ito sa bar ngunit nagulat ito nang makita niya si Alice at dito inamin ni Alice na siya ang pumatay kay Monty na labis namang ikinagalit ni Nick. At dahil sa lakas ni Alice ay hindi nakapalag si Nick kaya naman humingi si Nick ng tulong sa waiter na robot ngunit kinontrol lang ito ni Alice. Kaya naman nakaisip ng paraan si Nick at sinubukan niyang akitin si Alice at sabay nitong hinugot ang memory module nito sa ulo at sabay nagpunta sa hospital. Habang makikita naman ang isa pang robot na kawangis ni Alice na pumunta sa hospital kung nasaan ang pamilya ni Nick at dahil isa ring mga AI robot ang naka-duty sa hospital ay hindi niya ito pinagana. Kaya naman nang makita nila Maggie at Ayla ang robot ay agaran silang nagtago. Ngunit hindi magawang makapasok ng robot sa kwarto ng sanggol dahil wala itong access at nang makita niya ang isang totoong tao na nurse ay pinatay niya ito at kinuha ang keycard access nito.
Kaya naman nang malaman nila Maggie na nakapasok na ang robot ay agad nilang kinuha ang sanggol. At dumaan ang mga ito sa parking lot ng hospital ngunit nagawa sila nitong makita ng robot. Kaya naman hinugot nito si Maggie at tinapon patungo sa isa pang sasakyan. Habang makikita naman si Nick na nagmamadaling makarating sa hospital upang abutang buhay ang kanyang pamilya. At dito sinabi ni Alice na nais niyang kunin ang puso ni Maggie dahil sa pag-aakala nitong mamahalin siya ni Nick tulad ng pagmamahal nito kay Maggie. Ngunit nang marinig ni Maggie na paparating na si Nick ay tinadyakan niya si Alice dahilan upang masagasaan ito ni Nick. At dahil sa lakas ng pagkabangga ay nawalan rin ng malay si Nick kaya naman agad siyang kinuha ni Maggie. Ngunit tila hindi pa rin nasira si Alice at nagawa pa nitong atakihin si Maggie ngunit biglang nagising si Nick kaya naman pinalo niya ang ulo ng robot ngunit tila hindi ito natinag at nagawa pa nitong pigilan si Nick. Ngunit nang makakita si Maggie ng isang matulis na bagay ay tinarak niya ito sa mukha ng sexing robot. At sa wakas ay natapos rin ang kanilang problema sa robot at nagsama ulit ang buong pamilya sa hospital. Habang makikita naman ng may-ari ng kumpanya ng robot na muli nitong pinagana ang server ngunit aksident itong naikalat ang memory module ni Alice sa iba pang robot kaya naman mas lalo na itong naging mas mapanganib.